Hey guys, what's up? Bradman Toys Raymond here. So, ito guys, part 3 ng pagkakalikot natin dito sa M700 by KJ Works. Okay. So, kahapon, sabi ko wala na akong gagawin. Okay. Pero nung hapon, nung after, okay, meron ako mga tinesting na information na nakuha ko, tsaka may mga ginawa ako sa kanya, no? So, unang-unang ginawa ko is hinanap ko yung limiter. Okay, dun sa nozzle niya, chinek ko kung merong limiter. Nahanap ko, meron siya isang parang aluminum na screw na dun sa may labasan ng hangin. So, tinanggal ko siya. Okay. Tapos, pag test fire ko, FPS, umabot siya ng 530. Okay, so, yun yung isang factor, no? Tapos, aside from that, nung tinesting ko yung mga magazine na ginamit ko, yung isang magazine, ano lang siya, 300 FPS lang siya. So, medyo nalito ako, sabi ko, bakit 300 yung isa, iba 500? So, sabi ko, there's something wrong, okay? Kaya siguro, nung nagte-testing ako kahapon, ang dami kong pinuputok, ang gulo-gulo. Kasi meron akong magazine na 300 lang yung FPS, merong magazine na 400 yung FPS, 'di ba? Tapos, yun nga, pagka gas type po, mababa pa yung FPS, kaya magulo siya. Okay? So, ang ginawa ko is nilabelan ko. Sabi ko, oh, ito yung nilabelan ko, ito yung magazine na low FPS, okay? Tapos, ang ginawa ko, nirelease ko yung gas, tapos nilagyan ko siya ng bagong gas. Okay? Tapos, overnight na siya. Okay? Aside from that, nilinis ko yung barrel. Barrel na to, nung nilinis ko siya, medyo madumi. Okay? Pati yung hop, talagang kinilining ko, ganyan. Okay? So, yun yung ginawa ko. Tapos, ngayon, kinabukasan, so ngayon na, next day, chinek ko ulit yung mga power ng mga magazine. Nag-normalize na. Yung low FPS na magazine, okay na siya. Nag-high FPS na siya ulit. So, nasa 500 FPS na siya. So, 500, nagko-40, 400, 500, okay? So, okay na yun. So, naisip ko ngayon, testingin ko ulit. So, may more or less marang one last time, okay? Kasi may mga ginawa tayong, di ba, sa kanya. Okay. So, ginamit ko, 0.32. Pero yung gas nga pala, yung ginagamit ko na gas ngayon is yung 12. Napansin ko kasi yung 12 tsaka 14 parang wala masyadong difference okay? Unless may mali lang ako sa ginagawa ko Pero parang wala parang walang difference Okay, so 12 na lang yung gamitin natin. Tapos yung may oil na lang. Naisip ko baka mas maganda rin pag may oil Okay? So ngayon, ganun na nga yung ginawa ko. Pinuto ko yung 0.32. Yung BB umaakyat. Hindi siya diretso. Okay? Ngayon, meron pa pala ako isang i-share na information regarding the M700. Okay. So, napansin ko, kasi kahapon, nag-adjust din ako na FPS. Kapag binabawasan mo yung hop pala, pag binabawasan mo yung hop, at gumagamit ka ng low hop, nire-reduce mo yung hop, bumababa yung FPS niya. Ganun siya. Okay? So, meron siyang isang setting ng hop whereas dun mo makukuha yung maximum FPS. Okay? Kaya sabi ko, kaya siguro kapag nireduce mo yung hop, gumagana siya for 0.2, gumagana siya for 0.25 and 28, mga ganun. Pero, mas mahina yung FPS. Hindi siya nasa 400, hindi siya nasa 500. Tapos iniisip ko na baka ganun nga talaga. Kasi nga, syempre, yung pectus, yung hop, may kinalaman siya kung gaano kabilis kasi lumabas yung BB So, kung low FPS ka, mas mabagal lumabas yung BB. So, mas mahina yung pectus niya. So, hindi talaga siya aakyat. Nagets nyo? So, actually yun, ngayon ko lang naisip yung part na yun So, nagets nyo? So, may factor din pala yung power. Kasi, kapag mataas yung FPS mo, mas mabilis yung spin. So, parang nagko-combo yung hop at saka yung FPS niya, yung lipad. Ganun siya. Guess nyo? Parang ganun based on sa, sa experience ko. Pero kasi,
syempre this is actually my first time din. Never naman ako nagpuputok ng mga malalayo at saka gas, no? So, spring, mga ganun. So, ngayon lang eh. Ngayon lang tayo mga naglo-long range eh. So, medyo dami ko natututunan. Hindi sa mga pinaggagawa ko. Okay? So, ngayon, sinubukan ko rin yung 0.36. Ayan, 0.36. Umaakyat din yung BB. Okay? Binabaril ko yung target natin at 20 meters. Hindi ko rin mabaril. Okay? 20 ba? 25. 25 yata, nakalimutan ko na. Basta yung nakalapit, no? So, ngayon, ang ginawa ko, wala kasi akong .40. Pero meron akong .43. Okay? So, hindi ko pa pala naluludan. So, ito, lalagyan natin ng .43. Tapos, susubukan natin, tingnan natin kung ano ang magiging result. So, yung naloload na BB dito, 10 or 11. Okay, so wait. At ito yung nilalagay ko yung pang 11 eh. Medyo na ayaw pumasok. Eh, tama na ba ako? 2, 4, 6, 8, 10. 10 eh. 10 na yung BB eh. Okay, medyo nahirapan na ako ilagay itong pang 11. Okay. So, parang depende rin kasi kung nasan yung placement ng BB. Parang may ganun din yata eh. O pwede, alam ko pwede pa to eh. Yan pwede pa oh, tinan mo. May space pa eh. Pero hindi ko lang na-press mabuti. Okay? So anyway, testingin natin kung ano. 0.43 na to. Okay? So, check ko muna kung umaakyat ba. Umaakyat pa rin. 0.43 na. Pataas pa rin siya. Pagdating sa dulo, pataas pa rin. So, ano ibig sabihin? 0.45 na gagamitin ko. Kasi, yung FPS kasi na to, in-adjust ko siya. Nilagay ko siya sa highest FPS. Kasi nung nagte-testing ako, mayroong part umabot ng 400. So, hinahanap ko kung saan siya nagpa-500. So, ngayon, ang nangyayari, dapat yata, kapag ka nagsiset ka na to, ito, depende Depende pala sa inyo to kung paano nyo syempre gusto gamitin yung M700 nyo, no? So, pero yun nga, based on sa testing natin sa ngayon, kapag highest FPS siya, which is nasa 520, ganyan, basta 500 siya, maximum. Gamit ko 0.43, tapos nilinis ko yung barrel, nilinis ko yung hub. Kasi yung hub, pwede mo naman linisin yun eh. So, syempre, pag nilinis mo, mawawala yung oil, mawawala yung dumi. So, magiging mas makapit yung hub. Nagets nyo? Tapos, syempre, pag yung barrel malinis, less friction. So, pag yung BB umiikot, talagang umiikot siya ng mabilis. So, kahapon kasi, hindi ko nalinis. So, parang madumi siguro. Pero ngayon, 0.43, umakit eh. So, ngayon, ang mangyayari, kailangan natin gumamit ng 0.45. Okay. So, kukuha tayo ng 0.45. Pause lang natin to. So, ito guys, nakuha ko na yung 0.45. Okay. So, loloadan na natin. So, ito guys, nilagyan ko low FPS. Pero okay na siya. Okay. Hindi ko lang natanggal yung sayang yung isa nahulog sa sahig. Okay. So, ito. Kargahan natin ng gas. Ayan. 0.45. Check nga natin kung aakit pa to. Umakyat pa rin.
Pag putok mo, gumagano'n siya, nagka-curve eh. So, pwede pa ito mas mabigat na bala. Yan no, umakit eh. So yun nga, para gamitin ko to, kailangan ko ng i-lower yung hop up niya. Kailangan natin yung bawasan para magamit. Umakit eh. Bumaba naman, biglang supot. Oh, biglang dumiretso naman ngayon. Hindi ko alam kung medyo dumudulas na yung hop up niya. Kasi gamit natin may oil. Umakit naman. Bumaba naman. Bumaba naman. Yun, diretso naman siya. Wala na. So, hindi ko alam kung ba't umakyat. Hindi ko alam kung ba't bumababa. Pero, syempre, yung BB na to, hindi ko naman siya sinukat. So, hindi ko alam kung may maliit, may malaki. Kasi minsan talaga merong maliit, merong malaki. No? So, ayun, at least, more or less, may idea na ako. So, if ever na I want to use this, adjustin ko yung hop. Babawasan natin. No? If ever, ganun. Okay? So, yun lang muna siguro for this vlog. Adjustin ko. Hindi, wala na ring sense kasi hindi natin hindi ko masusukat eh. Hindi ko nasusukatin eh. Kaya more or less may idea na tayo kung bakit siya naging ganun. Okay, so kailangan masikip, umaakyat. So, mas effective nga siguro, kailangan sukatin yung mga BB. Okay? So, wait, ito. Try ko nga itong 0.32. Nilagyan ko to, 0.32 to. Okay. Subukan natin. Diretso naman siya. Diretsong diretso. Hindi lang naka zero yung sights natin. Kaya going to the right, I need you to go to the left. Okay. So, yan, subukan natin ulit. Umakyat naman. Diretso naman. Diretso. Ano siya? Hindi pala diretso, curve. Pero nagkataon lang natin namaan. Yun, diretso naman yun. Na. Okay. So, kahapon pala, madumi lang yung hop. Tsaka yung barrel, madumi. Ngayon kasi syempre pinutok-putok na natin. Baka madumi na rin yung barrel na to. Baka basa na. Kasi nga, ang napansin ko rin, nung tinanggal natin yung limiter, parang mas madami yung gas. Minsan, yung gas lumalabas dito. Parang sobrang dami. So, may posibilidad na basa na yung barrel niya. Something like that. So, pagdating sa ganun, kaya pa minsan pag ako, at iisipin mo, ano mas maganda, spring type o gas type? Spring type kasi mas consistent. Una-una, wala siyang gas, wala siyang oil. Tapos, pag sinabi natin 500 yung FPS niya, 500 talaga yung FPS niya. Magbabari siya siguro pa konti-konti lang. Depende rin kasi kung anong BB gagamitin mo. Pero kung same yung BB na gagamitin mo, meron pa rin siguro, may konti. Pero siguro, kunyari, sabihin natin kung ang FPS mo is 520, baka pwedeng 519, 518, 521, 522, ganun. Meron pa rin naman yan sigurado, okay? Pero maganda kasi sa kanya is spring-based kasi siya. So yung power niya more or less ganun parate.
once na break in yung spring, kasi syempre pag bagong spring minsan matigas, di ba? Pero syempre pag alam ko ganun kahit na branded eh. Kapag merong break-in period yung mga spring eh. So sa EEG kasi dati may ganun eh, may mga ganun ako na naririnig eh. So kapag brand new kasi yung spring, hindi pa nagagamit, syempre ano pa siya eh, stretch, di ba? Pero pag pinapasok mo na kasi siya sa unit, nako-compress na siya eh. So parang yun yung tatawag na break-in, lalo na kapag hinila mo siya, di ba? Kinasa mo siya, sobrang compress na yun, di ba? Kaya pag-release nung pang, gumaganon. So pagdating sa bolt action airsoft rifles, okay yung mga mga sniper, okay siya. Yun nga lang, matigas nga lang siya. So kailangan medyo magpa-practice ka na magka-training ka. Na para pag nagkasa ka, solid. Kasi katulad nung modify na Mod 24, kapag kinasa mo ng ganun, tapos nabitin ka, bigla kang bumalik, naglo-load na siya ng isang bala dun eh. So, pag hinila mo, tapos kinasa mo ulit, tapos pinulak mo, magdo-double na. Magiging dalawa ng bala. So, ang gagawin mo, pag hinila mo ng ganun, tapos nabitin ka, bumalik ng ganun, kailangan tanggalin mo yung magazine, bago may kakasa ulit ng isang buo. Ganun siya. Yun yung sa kanya, sa mga modify na mga spring type. Unless yung spring type mo, malambot. Diba? Pag malambot, wala kang problema. Kaso nga lang, pag malambot naman yung spring type mo, mahina FPS mo. Diba? So, syempre, pag gusto mo malakas, matigas yung spring. Kaya kailangan, medyo nag-workout ka. Parang ako, nag-workout. Kaya kahit paano, diba? Malakas. So, ngayon, yung ganito naman, advantage naman ng ganito is malambot yung niya. Malambot yung malambot yung wait lang, tanggalin ko lang. Malambot yung bolt, 'di ba? So parang wala siya masyado effort. Tapos pwede mo pa siyang parang short stroke mo pa siya. Maiksi lang siya. Yun nga lang, syempre, alam naman natin na kapag gas type, kapag barrel ka ng barrel, humihina siya. Diba? So, pag pwede yung 500, tapos pwede yung next mo is 495, 490, parang gano'n, mga baba, diba? Yun naman yun. Tapos, isa pang, is limited lang yung bala na to. Okay, kailangan, merong long mag, or high cap, yung parang 25 rounds, may nakita ako, pero ibang brand, King Arms yata. So, King Arms saka Action Army, may nakita ako. So, kailangan maka-order ako noon para hindi tayo, yun nga, yun din yung isang maganda sa modify ng Mod 24. Yung magazine niya, di ba, plastic, tapos 30 rounds yun eh. So, pag nagdala ka ng tatlong ganun, may 90 rounds ka na. Pag ito, isang magazine, 10 rounds. So, kailangan may 9 ka na dala. Bakal pa to, mabigat. Nagas mo. So, yun, ganun siya. Tapos, ito, mas mura, yung modify na Mod 24, na SPS, mas mahal. So, ganun siya. So, depende. Kaya hindi mo rin masabi kung alin yung mas maganda. Pero kunyari, pag performance-wise, tapos wala ka namang problema sa budget, tapos malakas ka naman, willing to work out ka naman, doon ka na lang sa modify na Mod 24 SPS or G-Spec. Yun kasi mas consistent yun eh. Talaga, diretso yun. Tapos sa tingin ko nga, naisip ko nga yung modify na Mod 24, pwede pa i-modify yun. Kasi nga, di ba, yung hop niya, parang lowest setting pa lang, ang lowest setting pa lang niya nasa na tayo nasa 0.40 na tayo eh. Hindi natin malagay sa maximum yung hop eh. Kaya naisip ko, what if ma-adjust yung hop? Ma-modify natin yung hop to the point na yung 0.40 nasa kalahati na setting siya. Para at least pwede natin gamitin yung 0.28, 0.23, mga ganun, di ba? Para tapos kunyari gusto mo mag 0.48, medyo doon ka na sa may maximum na part. So yun yung isang naiisip ko na part regarding sa hop up ni modify. Anyway, in the future, pag medyo mas may time ako, alasin natin, check natin kung paano natin, kung pwede ba natin i-modify yun. Pwede ba natin i-modify yung modify. Okay. So, ayun guys, that's all for this video, for this vlog. Thank you for watching. Until next vlog na lang, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.